Natagpuan ng presidente ang kanyang babae, na naging magiging hipag sa hinaharap, sa kanyang mapag-agawan na ugali. Paano siya magpapahintulot na maging maayos ang kasal na ito? Parang nagkita na tayo dati. Ang babae ay sobrang kinakabahan. Ngunit kalmado niyang inilabas ang panyo. Mukhang nagkamali si Shenner Shaw sa tao. Akala niya ganito, ay makakapagpahinto sa CEO na muling mang-istorbo sa kanya. Hindi niya inasahan na hindi talaga balak ng CEO na pakawalan siya. Sa harap ng lahat, pinabayaan ang nakatatandang kapatid na babae na gamutin ang kanyang sugat. Wala siyang kahit anong takot. Sa halip, kalmado siyang nagsabi. Ang nakatatandang kapatid na babae ay naggagamot sa nakababatang kapatid na lalaki. Hindi ba't dapat iyon? Ngumiti ng mapait ang Pangulo. Hindi ko akalain na ang babaeng ito ay may dalawang mukha. Kahapon, hindi siya ganito kamahilhim. Hindi lang niya kinuha ang kanyang sasakyan. Pati na rin, hayagang pinagsalitaan siya. Pati na rin, pagkatapos nilang magkita sa bar, nakiusap pa siyang makasama siya sa isang gabi. Walang sino man ang makakapag-isip na ang ganitong kalakas na babae ay ang pinakasikat na dalaga sa mataas na lipunan. Hindi alam ng marami na ito ang kanyang tunay na pagkatao. Ang tunay na pagkakakilanlan ng babae ay siya ang ikalawang dalaga ng pamilyang Shu, si Shu Yiwan. Ngunit sa harap ng iba, kailangan niyang magpanggap na isang marunong at maayos na babae. Ginoong anak ni Madam Shu Jingji. Dahil ang ate ay kilala bilang isang henyo na dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw ng maaga. Hindi matanggap ng ina ang pagkamatay ng napakahusay na anak na babae. Na iniwan siya ng ganito. Sa tingin niya, ang dapat mamatay ay ang walang silbing maliit na anak na babae. Pagkatapos ay pinirmahan niya ang pahayag ng pagkamatay. Pinirmahan niya ang pangalan ng kanyang maliit na anak na babae. Si Shu Jingji ang pinaka-ipinagmamalaki ng ina. Hindi siya pwedeng mamatay. Ang mamatay ay si Shu Yiwan. At magiging isang henyo na batang babae si Shu Lingji. Wala ng sariling pagkatao ang kanyang buhay. Basta may bahid lang na hindi kagaya ng ate. Gagamitin ng ina ang mahigpit na parusa sa kanya. Minsan, siya ay lumalaban din. Ngunit tuwing pagkakataon, pinagbabantaan siya ng ina ng pagpapakamatay. Dahil dito, sa huli, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa bar upang magpakasaya, ay dahil pinipilit siya ng ina na magpakasal sa isang mayamang anak. Dahil sa tingin niya, kung buhay pa ang kapatid, dapat ay makikipagkasal ito sa ganitong tao. Namumuhay siya sa anino ng kapatid. Sobrang sakit, ngunit ayaw kong saktan ng ina. Kailangan kong tiisin ng tahimik. Ang kompetisyon ay magdadala sa kanya sa isang lalaking hindi niya maiiwasan sa buong buhay niya. Nalaman ko na pagkatapos ng isang gabi ng pagpapabeya, nang umalis siya, hindi sinasadyang nahulog ang isang piss charm. Pero napansin ng presidente, na ang babae ay ang kanyang batang kaibigan. Noong dati, nag-away siya para sa presidente, at nangako na paglaki ay pakakasalan siya. Matagal nang gusto siya ng presidente, kung hindi lang lumipat ang buong pamilya sa ibang bansa, di sana siya nawalan ng kontak. Ngayon, natuklasan na niya ang tunay na pagkakakilanlan niya. Patuloy na pinapahanap siya ng mga tauhan. Hindi inaasahang magkikita sila muli sa kasalan ng kanyang kapatid. At muling magtatagpo. Dapat malaman na ang kapatid ay tila isang maginoo. Ngunit sa likod ng lahat, may kinalaman siya sa isang sikat na artista. Ayaw niyang mawala ang babae, at hindi niya papayag ang magdusa siya. Ngunit hindi pa man nakakapagsimula ang CEO sa susunod na hakbang. Pero sa oras na ito, naging masama ang kanyang ugali ang sikat na tao. Inggit siya sa babae. Naaga ang posisyon ng kanyang mayamang asawa, kaya gusto niyang mapahiya ang babae sa harap ng maraming tao. Nabalitaan ko na si Ginoong Shu ay nagkaroon ng sariling konsyerto noong siya ay 9 na taong gulang. Sa edad na 12, nakapasok siya sa isang nangungunang paaralan ng musika. Sa edad na 16, naging pangunahing pianist siya sa Philharmonic Orchestra. Hindi ko alam kung swerte ba ako. Narinig mo ang tunog ng piano ni Ina. Shu, ito ay mga parangal ng kapatid na babae noong siya'y buhay. Wala siyang talento na kasing taas ng kapatid. Bagaman nais ng ina na gawing katulad siya ng kapatid, ang kanyang matinding edukasyon ay nagdulot ng takot sa anak sa piano. Ngayon, hindi na siya makapagpatugtog ng kahit isang piraso. Itinatago ng anak ito mula sa kanyang ina. Alam niya na kapag siya ay nahiyang ngayon, hindi niya matutugunan ang kayabangan ng kanyang ina. Kaya't ginamit niya ang dahilan na ito ay isang kasal, upang mahinahong tanggihan ang pagganap sa harap ng marami. Ang ibig sabihin ni Ginang, Shu, ay hindi karapat-dapat ang mga narito na marinig ang iyong tugtugin. Sa pang-uudyok ng mapanlikhang babae, pinaalalahanan din siya ng kanyang kasintahan na tumugtog, para ipagmalaki ng ina, na meron siyang isang magaling na anak na babae, at pinilit siyang mag-perform sa harap ng maraming tao. Nang nahihirapan siya, hinawakan ng CEO ang kanyang kamay. Anong silbi ng mag-isa lang na pagtugtog ng piano? Sasamahan kita. Anong? Hindi pa nakaka-react ang babae. Nang hilahin siya ng Pangulo papasok sa silid ng piano. Ang mga tao sa labas ay nakikinig sa musika. Ang magandang tugtugin ay nagpasikat sa lahat. Ang mukha ng ina ay puno ng pagmamalaki. Hindi alam na ang nagpe-perform ay ang Pangulo lamang. Si Shen Yuncheng ay hindi isang mabuting tao. Marami na siyang naranasang babae. Matagal nang marumi. Ngunit ako, iba ako. Malinis ako. Tanging kasama ko lang ay ang kapatid na babae. Mas mabuti pang iwanan ng kasunduan sa aking kuya. Magpakasal ka sa akin. Tama ka sa sinasabi mo. Hindi inasahan ng Pangulo. Mas matapang ang mga babae kaysa sa kanyang inaasahan. Tama ka. Talagang naaalala kita. Hindi ko makalimutan. Mas mabuti na.
Kami ni Jinji ay malinis at walang bahid. Hindi pa kami nagkaroon ng relasyon, at hindi rin kami kailanman magkakaroon sa labas. Tuwing gabi, alas 9, umauwi ka ng eksakto. Inilalathala ng ina kung gaano ka kabait sa labas. Pero sa loob, gaano siya ka-wild. Tanging sa mga lugar na hindi nakikita ng ina, tahimik na tumutol, lalo na sa harap ng CEO. Kailangan niyang maging si Shu Yiwon muli, nang marinig ang salita ng ina. Ang presidente ay ngumiti ng may pang-akit. Hindi pa nakakaranas ng pag-ibig, at wala ring ibang tao. Ano ang tawag natin dito? Hindi alam na para sa mga babae. Siya ay isang laruan na nakatakas sa kulungan. Ayaw ng presidente na ganito ang kanyang katayuan. Muli niyang hinihiling na bawiin ang kasunduan sa kasal. Pakakasalan mo ako. Papangako ko sa iyo na mangarap. Niloloko mo ako. Hindi akalain ng presidente na may babaeng ganito sa kanya. Ngunit bago pa siya magalit, gayunpaman, ang nakakagimbal na tunog ng piano ay nagbigay ng pagkakataon sa tusong babae. Ang tunog ng piano, napakababa at hindi maayos. Ang antas ni Miss Yu, halos katulad ng isang baguhan. Tumahimik ka, wala naman akong maling sinabi. Anong klaseng mayamang babae? Puro aliw lang. Agad na pinagtawanan ng lahat. Ang ina na nawalan ng mukha ay tumakbo papunta roon. Nang makita ito, ang mapanlikhang babae ay nag-eniaya sa lahat upang tingnan kung ano talaga ang kanilang ginagawa. 也許一日提真，到最尾話心合真，卻原來只算抱憾。Nanay. Yun, Sheng. Paano kayo nakapasok? Ginoong Shu, ang patuloy na tunog ng piano. Talagang pinahiya kami. Tumahimik ka. Jinji, ano bang nangyayari dito? Sira ang piano. Nasa ayos si Shen Ersao. Sira. Ang galing naman. Bakit, Miss Shu, nabasag ang piano habang tumutugtog? Si Shen Ersao. Talagang sira ang piano na ito. Maaaring dulot ito ng paglipas ng panahon ng mga susi. Tinawagan ko na ang tao para ayusin ito. At ang sugat sa iyong bibig, ano ang nangyari? Ito. Kung gusto mo ang full series na ito, bumisita ka sa akin mamayang gabi. Maaari, aling pusa ang pumaget sa iyo? Ikaw, bunso, ngayon ang aking kasal. Hindi ito lugar para sa iyong pang-aakit. Itago mo ang iyong mapaglarong anyo, baka mapahiya ang pamilya Shen. Yun, Shen. Medyo pagod na ako. Gusto ko munang umuwi at magpahinga. Sige. Ipapadala na kita pa uwi para magpahinga. Hindi talaga nasira ang piano. Nagsisinungaling si Shen Yan at Shu Jinji. Hello, Yui Cheng. May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Sige, darating ako agad para ayusin ito. Jinji, HMM. May emergency sa kumpanya. Kailangan kong pumunta agad para ayusin ito. Hindi kita may hahatid pabalik. HMM. Mahalaga ang trabaho. Tama ka, tulad ng sabi-sabi, mild at marunong makiramdam. Kakatapos lang nating magpakasal. Hindi mo pa ako lubos na kilala. May panahon pa tayo para magkasama. Sige, aalis na ako. Magpahinga ka na agad. HMM. 언제쯤 알아볼까
Ang estilo niya bago at pagkatapos. Bakit nagbago ng ganito kalaki? Hindi ko inasahan na ang ikalawang anak ng Shen ay talagang sobrang interesado sa mga lihim na relasyon. Ang kipaw na ito ay masyadong kapansin-pansin. Tutulungan kitang tanggalin ito. Dapat talagang makipag-ugnayan si Shensa, ang model ng Blue Knight. Mag-aral ka ng mabuti. Mga paraan ng pang-akit. Shu Jinji, ikaw na babae. May gagawin pa si ate ngayong gabi. Di na kita makakasama maglaro. Umalis na lang ganito. Palaging si ate ang responsable sa pagsimula ng apoy. Hindi responsable sa pagpatay ng apoy. Anak na lalaki, nakita ko si Shen Yuncheng. Kasama si Lanye at Liu Beizu. Yung babae, niyayakap si Lu. Dapat ba nating sabihin kay Miss Shu? Hindi mabuting tao si Shen Yuncheng. Pakawalan mo na siya sa kasal. Kung kailangan mo ng kasintahan. Ako rin ay mula sa pamilya Shen. Sinasabi mong ang iba ay pangalawang klase lang. Ano namang klase si Shen yan? Siyempre ako. Ako ang iyong pangunahing klase. Shen Yuncheng, siya ay mahinahon at magalang. Magpakumbaba at magalang. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa sarili. Hindi katulad ni Second Young Master Shen. Mahilig sa kabaliwan. Nanghihipo sa lahat ng dako. Kung hindi ka naniniwala, dadalahin kita mismo para makita. Magbihis na, sumama na sa akin. Yuncheng. Walang sira ang piano. Nagsisinungaling sina Shen Yan at Shu Jinji. Sinasabi mo, baka may relasyon silang dalawa. Sinasabi ko na nag-iisip ka ng labis. Si Shu Jinji ay ang pinakamayamang dalaga sa kanyang pamilya. Paano siya nagustuhan? Si Shen Yan na walang silbi. Talaga. Kailangan ng Shen pamilya ng isang Panginoon. At ako naman, kailangan ng isa, masunurin at maunawain na asawa, para sa magandang anyo. Si Shu Jinji. Ang pinakamagandang pagpipilian. Halika. Magpatuloy sa pag-inom. Jinji. Shen Yuncheng ay ang pinili ng mama mo, nakasal na itinadhana para sa iyo. Siya ay may magandang asal, mapagpakumbaba at magalang. Ano bang hindi mo gusto? Jinji, kailangan mong maging mabait, kailangan mong makinig. Hindi ka sasaktan ng mama mo. Anong kabutihan para sa akin? Lahat ay kasinungalingan. Huwag mong tingnan. Nanay. Huwag mong tingnan. Hindi. Huwag mong tingnan. Sadyang pinuntahan ako para hulihin. Ano ba talaga ang layunin? Ikaw. Maari mo akong gawing modelo, laruan, kasangkapan. Basta't pumayag ka.
Naihiwalay si Shen Yuncheng. Lumapit ka sa akin. Sino ang maniniwala sa matikas na ikalawang anak ng Shen pamilya? Talagang handang maging laruan. Ate, huwag mag-atubili. Lumapit ka. Samahan mo ako. Kung iyon ang iyong nais. Sobrang bastos. Ibigay mo sa akin ang address ng Shu pamilya. Si Shu Jinji ay yuko. Sa gabi ng engagement, hindi umuwi sa gabi. Kanino ka natutunan? Alam mo ba? Kapag lumabas ang balitang ito, lahat ng magagandang reputasyon mo, naipon mo sa maraming taon ay mawawala na. Kaya nga ba? Anong klaseng attitude yan? Alam mo ba? Para sa'yo ito, ang unang anak na babae ng angkan. Ilang taon na akong nag-effort para dito. Kaya ano? Para sa mga tinatawag na magandang reputasyon, hindi mo ba tinatanong ang nais ng anak mo para maging biktima ng kasal sa mayayamang pamilya? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ano ang hindi mo gusto? Sa loob ng maraming taon, ako ang nagbigay sa iyo ng pagkain at damit. Para sa iyo, naghanap ako ng guro, ipinadala kita sa entablado ng musika sa buong mundo. Para sa iyo, pinili ko ng mabuti ang mga tao. Ano pa ang hindi mo gusto? Oo. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagpapalaki at pagtuturo sa akin. Binigyan mo ako ng buhay, ngunit hindi ako kasangkapan para sa iyong pagyayabang. Hindi rin ako palamuti ng mayayamang pamilya. Ako ay tao. Isang buhay na tao. Jinji, bakit hindi mo naiintindihan ang pag-aalala ng nanay? Nanay, lahat ito para sa ikabubuti mo. Ang lahat ng ito ng nanay ay para sa iyo. Para sa ikabubuti ko. Ito ang pinili mong kapareha, na maingat mong pinili. Nanay. Kung talagang para sa ikabubuti ko, hayaan mong ikansela ko ang kasal. Ikansela ang kasal. Hindi pwede, nanay. Shuji, paano ko ba kayo tinuruan noon? Para lang sa ganitong maliit na bagay, gusto niyong ikansela ang kasal. Si Shen Yuncheng ay nakikipag-ayos sa akin, habang nakikipaglaplapan sa ibang babae, nanay. Talagang gusto mong ipakasal ako sa ganitong lalaki. Ang lalaking ito ay hindi may iwasang makipaglaro lamang sa entablado. Ikaw ang magiging susunod na pangunahing asawa ng Shen pamilya. Kahit gaano karami ang mga babae sa labas, walang makakapantay sa iyong katayuan. Sa huli, hindi mo pa rin maiiwan ang pagkakakilanlan ng may bahay ng Shen. May naisip ka bang kahit kaunting bagay para sa akin? Hindi ko iniisip ang tungkol sa iyo. Ang mga tagumpay ng henyo mong batang pianista, ang reputasyon ng pinakamayamang dalaga, paano nangyari ang mga ito? Hindi ko ito gusto. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw. Ikaw ang aking isinilang. Ang buhay mo ay ibinigay ko. Gusto ko lang na makinig ka. Bakit ka nag-aaklas? Nanay. Sa pagkakataong ito, hindi ko nasusundin ang mga utos mo. Hindi na ako magiging puppet sa kamay mo. Kailangan kong pagtanggal ng kasunduan sa kasal. Shu Jinji. Sobrang nabigo mo ang nanay. Marami nang ginawa ng nanay para sa'yo. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ng nanay, anong silbi pa ng buhay ko? Jinji. Ikaw ang pinakamabait, tama ba? Sundin mo ang sinabi ng nanay mo. Si Jinji.
Hindi kailanman sumasalungat kay nanay. Sino ang nagbingis sa'yo ng ganyan? Nasaan ang kipaw mo? Si Jinji ay gustong-gusto ang magsuot ng kipaw. Ang gustong magsuot ng kipaw ay si Shu Jinbi. Hindi si Shu Yiwan. Hindi ka pwedeng magsuot nito. Dapat kang magsuot ng kipaw. Dapat kang magsuot ng kipaw. Ayaw ko. Sa loob ng maraming taon, ang pinakamahirap na gampanan ko ay ang maging masunurin at maayos na anak na babae, para akong isang manika na kontrolado mo, na hindi makakatakas. Tuwing ginagamit mo ang pananakit sa sarili, para magdulot sa akin ng guilt. Ginagawa ko ito, hindi ba't para sa iyong kabutihan? Para sa akin, para sa akin. Nagtanong ka ba kung ano talaga ang gusto ko? Ang pag-aalala mo sa akin ay sobrang bigat, na hindi ko maipagpatuloy ang pagmamahal. At hindi ko rin maipahayag ang galit. Palaging nabubuhay sa walang katapusang sakit. Palaging nabubuhay sa walang katapusang sakit. Jinji. Ikaw ang pinakamahusay. Pinakasumusunod sa utos ng mama. Tama ba? Jinji. Jinji. Shu Jinji. Yung masunurin at mabait mong anak na babae ay patay na. Jinji. Nanay. Jinji. Nanay. Shu Jinji. Ang pinakamalaking ipinagmamalaki ni nanay na anak na babae. Hindi siya pwedeng mamatay. Yung mamamatay ay si Shu Yiwan. Simula ngayon, ikaw na si Shu Jinji. Naintindihan mo na ba? Bakit? Bakit? Nanay. Ako rin ang iyong anak na babae. Bakit? Bakit hindi ikaw ang namatay? Bakit? Bakit hindi ikaw ang namatay? Bakit? 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 Suka ka na. Yung namatay. Ikaw dapat yon. Shu Yiwan, matagal ka nang dapat tumanggap. Ang buhay mo ay para lang dito, sa madilim na kulungan hanggang mamatay. Huwag kang matakot, wala nang masama. Nandito ako, hindi ka nag-iisa. Walang makakasakit sa'yo. Shenyan. Jinji. Ikaw ang pinakamabait na anak ng nanay. Ikaw ang batang piano na may talento. Ikaw ang pinaka-proud na obra ng nanay. Tita siya. Nanay. Sasama kita sa ospital. Okay lang ba, Jinji? Siya ang pinakamag-proud na anak ng nanay. Nanay. Bakit di ka nakikinig, ha? Bakit? Nanay, hindi ako. Kakaibang na-excite ako kanina sa tita, kaya ihahatid ko kayo sa ospital. Sige. Nina, Shu, ang kalagayan ng iyong ina, lumalala na. Hindi na siya dapat ma-stress. Naiintindihan ko.
Ano ang nangyari sa mga nakaraang taon? Bakit ka ganito sa pamilya Shu? Napakabigat ng pakiramdam mo. Jiang Chao, imbestigahan mo ang mga nangyari kay Shu Jinji nitong mga taon. Ano ang nangyari talaga? Kailangan kong malaman. Ano ang nangyari sa kanya? Nanay. Nakalimutan mo ba? May 2 anak ka na babae. Tama. Mag-imbestiga pa ulit. May isa pa bang anak na babae ang pamilya Shu? Hindi pwedeng bawiin ang kasal. Hindi pwedeng bawiin ang kasal. Jinji, hindi ka pwedeng bawiin ang kasal. Nanay. Hindi mo ba nakita si Shen Yuncheng? Umakyat ba siya sa pader? Nanay. Yung mga babae na hindi karapat-dapat sa entablado, paano sila makakapantay sa ginang ng pamilya Shen? Basta't si Shen Yuncheng, hindi nagkakaroon ng anak sa labas. Ang posisyon ng ginang ng pamilya Shen, kailangan mong hawakan ng mabuti. Ang posisyon ng ginang ng pamilya Shen, at ang iyong maingat na pag-aalaga, ang reputasyon ng mga mayayamang dalaga, ay mas mahalaga kaysa sa aking kaligayahan, hindi ba? Ako ang iyong ina, kaya dapat kang makinig sa akin. Jinji, kailangan mong maging mabait. Alam mong lagi kang nakikinig sa iyong ina, di ba? Ninang, Shu, ang kalagayan ng iyong ina, ay lalong lumalala. Hindi na siya dapat ma-stress. Tama. Nanay. Si Jinji ang pinakamasunurin at pinakamabait. Alam ko na. Si Jinji ay para sa nanay, pinakamaamo, pinakamalambing na anak na babae. HMM. Nanay, ma. Ako na nakakita ng liwanag. Bakit pa ako masisyang mapilit sa iyo na ikulong sa madilim na bilangguan na ito? Jinji, pakinggan mo ang sinasabi ni inay. Wala kay emosyon sa Yuncheng. Kaya siya umakyat ng pader. Ngayon ang pinakamahalaga ay kailangan mong tumira sa bahay ni Shen para mag-develop ng relasyon kay Shen Yuncheng. Tumira sa bahay ni Shen. Tama. Kailangan mong matutong maging isang karapat-dapat, puno ng mayamang pamilya. Kailangan nang gawin agad ang petsa ng kasal mo at ni Yuncheng. Magpasya na tayo. Nakarinig ako, Mama, na sa loob ng kalahating buwan ay kaarawan ni Shen Yuncheng. Kailangan mong ipahayag niya ang petsa ng kasal sa kanyang kaarawan. Manirahan sa pamilya ni Shen. Mas maganda rin ito. Maiiwasan ang sakit ng ina. At magkakaroon din ako ng pagkakataon na bawiin ang kasal. Oh, tama. Tatawagan ko si Ginang Shen ngayon. Ay. Ginoong Shen, oo. Ako ang ina ni Jinji, oo. Gusto kong manirahan si Jinji sa bahay ng Shen, para makapagpalago ng relasyon kay Yuncheng. Alam mo na, ang anak namin si Jinji ay napakamaayos at masunurin. Bumabalik siya sa bahay tuwing alas 9 ng gabi. Hindi kailanman natutulog sa labas. Hindi rin siya makikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Pakiusap, bantayan mo siya. Natatakot ako para sa kanya. Baka masira siya ng ibang tao. Ayos lang, ayos lang. Pasensya na at nagdulot ako ng abala. Haha. Jinji, kailangan mong maging masunurin. May mga tao na magmamasid sa'yo. Naiintindihan ko, Mama, si Jinji ang pinakamaasahan. Magtakas mula sa pagkakatali, sirain ang kulungan, maging sarili mo. Shu Yiwan, kaya mo yan. Saan ka pupunta? Sa bahay niyo. Para makipag-ugnayan sa kuya mo. Kahit na pupunta ka sa pamilya Shen, kailangan mong linisin ang sugat mo. Ayaw mo ring makita nila, di ba? Kaunting sugat lang. Huwag gagalaw. Kahit maliit na sugat, sugat pa rin.
Isa lang namamagang daliri, ganyang maliit na sugat. Gusto mong magpahinga? Huwag kang tumigil. Ipikit mo ang aking pagtugtog. Ngayon kahit na maputol ang daliri, kailangan kong matutunan ang kantang ito. 4 na Ginoo. Gusto mong wakasan ang kasunduan sa aking nakatatandang kapatid. May iba pang paraan. Halimbawa, gawing kaiyahiya si Shen Yuncheng. Ikaw. Tama ang sinasabi mo. Maraming paraan para maalis ang kasunduan. Shu Jinji. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako para maalis ang kasunduan. Gamitin mo ako. Lumapit ka sa akin. Shen Yan. Ikaw ba ang magiging pinakamaagang gamit kong kutsilyo? Ikaw ba ang magiging pinakamahusay na gamit ko? Sang-ayon na tayo dyan. Itatakda natin sa kalahating buwan mula ngayon, sa kaarawan ni Yuncheng. Ipapahayag ang inyong petsa ng kasal. Nakikinig ang lahat kay Tia at kay Yuncheng. Tawa, tawa, tawa. Ang ganda ng ngiti mo kay Shen Yuncheng. Pinapayagan kitang gamitin ako, hindi para akitin siya. Mukhang mahusay, mapagpakumbaba at hindi mahilig sa babae. Sa totoo lang, si Shen Yuncheng ang pinakamahiling magloko. Yung third party na umaakyat sa posisyon, at sinasabi pa na siya ang tunay na asawa ni Shen. At kahit mukhang malandi, pero alam na alam niya ang lahat tungkol sa Shen family, si Xiao Shenyan. Para guluhin ang gulo, mas madali akong makakatakas. Hindi na magtatagal ang oras, Jinji. Sasamahan kitang umuwi at magpahinga. Sige. Sino ang kwarto niyan? Ito ang kwarto ng ikalawang bunso kong si Shenyan. Palagi siyang nasa bar buong araw. Nasa labas ng bahay sa gabi. Sa ganitong oras. Hindi pa alam kung saang yakap ng babae siya. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya istorbohin sa iyong pahinga. Jinji, yung impormasyon tungkol kay Shenyan na pinahanap mo, sinend ko na sa iyo. Si Shenyan ay matagal nang nasa ibang bansa. Sa kasalukuyan, limitado ang mga impormasyong makikita. Ngunit tila may kaugnayan siya sa JS. Yung makapangyarihan, na may koneksyon sa itim at puti, misteryosong pamilya J. Si Shenyan ay tila may kaugnayan sa kanila. Jinji, kailangan mong maging maingat. Si Shenyan ay bumalik sa bansa, hindi ito ganoon kadali. Inilit ang kanyang ina noon, na tumalon at magpakamatay. Baka may dahilan siya sa pagbabalik. Walang anuman. Dapat mas matalim ang kutsilyo para magamit ng maayos. Ang saya ng iyong ngiti. Tiyak na gusto mo ako. Bumibisita ka sa aking kwarto sa gitna ng gabi. Hindi ka ba natatakot na manghuli ka nila? Bakit ako matatakot? Sira lang ang pampainit ng tubig sa kwarto. Punta ako sa banyo. Bakit ka nag-aalangan? Sira ang water heater. Yun ang dahilan. Ako nga. Namimiss ko ang katawan mo. Shunjinji.
Naglalaro ka ng apoy. Hindi ka matapang. Ito ang gantimpala. Kung sasabihin kong hindi ito sapat, kailangan ko ng higit pang impormasyon tungkol kay Shen Yuncheng na umaakyat sa pader. Yung mga video noong nakaraan ay hindi sapat. Hindi sapat. Kung maaari lang sanang makakuha si Shen Yuncheng ng isang illegitimate child, mas mabuti. Paano mo ako mapapagawa ng ganun? Magkaroon ng isang illegitimate child. Hindi mo magagawa. O kulang ang ibinibigay kong kapalit. Shung Jinji. Umaasa ka lang na gusto kita, hindi ba? Sasagutin mo ba o hindi? Kung iyon ang nais mo, tatanggapin mo ba? Gaya ng iyong nais. Miss Liu, buntis ka na. Talaga. Yuncheng, gusto kitang makita. May mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Punta na tayo sa Shen family. Yuncheng. Yuncheng, ang dalagang ito ay... Siya ay dating kong ininvesten sa isang pelikula kung saan siya ang pangunahing artista, Liu Baisu. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? May problema sa proyekto. Nandito ako para makipag-usap kay Ginoong Shen tungkol sa trabaho. Yuncheng, ang bisita ay laging malugod na tinatanggap. Mangyaring umupo, Ginang, Liu. Nabaliw ka na. Anong ikinakatakot mo? Hindi na siya makakita. Maghinay-hinay ka naman. Ay naku. Okay ka lang ba? Oo. Yuncheng, aakyat ako sa taas para magpalit ng damit. Magandang pakikitungo sa kanya, Ginoong Liu. Oo. Sino ang nagpaalis sa'yo dito sa bahay ni Shen? Paano ka makakalusot? Ay naku, Yuncheng. Hindi ba ikaw ang nagpasabi sa akin na pumunta? Bakit ka sobrang galit? Ano bang ginawa ko? Kailan kita pinayagang pumunta sa pamilya Shen? Paano mo nagawa yun? Konting trick lang ng hacker. Yuncheng, huwag ka munang magalit. Ako naman, may magandang balita ako para sa'yo. Buntis ako. Totoo. Totoo na buntis si Liu Baisu. Peke. Totoo. Pero ngayon mas mabuti na magpigil ka ng kaunti, mag-ingat na baka makita siya. Hindi mo ba sa palagay na ganito? Mas nakaka-excite. Babaeng mag-ikot. O ikaw pa ang mahiling maglaro.
Maamo at masunuring si Miss Shen. Hindi naman talaga umiinom. Apo ba ay maganda o hindi? Hindi ka ba sigurado? Ito ay gantimpala. Kaya't kailangan ko pang magpasalamat sa halik na ibinigay ng Reyna. Walang anuman. Ito ay nararapat sa iyo. Pasensya na at pinahintulutan ng bisita na maghintay. Jinji, dumating ka sa tamang oras. Kakatapos lang namin sa usapan. Naghahanda na si Ginang. Leo na umalis. Talaga ba? Kaya dumating ako sa tamang panahon. Ginang, Leo, bukas ang kaarawan ni Yuncheng. Naghanda ako ng isa. Napakalaking sorpresa. Gusto kitang imbitahan na makasaksi. Ng ating JS na batang Panginoon. Kailan ka naging ganyan ka nervyoso? Kung gusto mo, kunin mo na. Agaw. May mga binti siya. Gusto kong dahan-daang lumapit siya sa akin. Sa akin. Maraming salamat po sa lahat, sa inyong abala, na dumalo sa aking kaarawan. Dito, nais kong ipahayag, na ang kasal ko kay Miss Shu Jinji, ay magaganap ayon sa plano. Kayo po lahat. Ako po ay para sa aking mahal na kasintahan, Shen Yunche. Maingat na naghanda ng isang regalo. Naway maging saksi kayo sa aming magandang at romantikong pag-ibig. Ginoo Leo, binabati kita sa iyong tagumpay. Anong ibig mong sabihin? Nag-ulo si Jinji. Huwag mag-alala. Ninang, Leo, may bahagi ka sa regalo na ito. Kasama ka rito. Magandang trabaho. Jinji, sadyang sinadya mo. Matagal mo nang alam, ang tungkol kay Liu Baishu, na ilabas ito sa pagkakataong ito. Ganon ba? At ano kung ganon? Isang tunay na marangal na babae mula sa angkan. Akala ko dati, isa ka lang masunurin na bulaklak, hindi ko inasahan, na isang kuneho na marunong mangagit. Shen Yunche, bitawan mo. Ngayon, interesado na ako sa'yo, lalo akong nagiging interesado. Ayos lang ba? Yuncheng, mayroon ka bang? Umalis ka. Kuya Tian. Tama na. Anong ginagawa mo dito? Siya ang aking fiancé. Hindi na siya sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga tao tulad mo. Hindi karapat-dapat. Hindi na siya ganoon agad. Sa wakas, tulad ng mga tao katulad mo, hindi karapat-dapat. Sinasadya ka. Gusto mo bang ipakita sa harap ng maraming bisita, ang yaman ng pamilya Shen? Pinakamalalang mukha ba ito? Jinji. Maging masunurin ka, hindi kita sisisihin sa nangyari ngayon. Shen Yuncheng. Ikaw ang may lihim na anak. Tungkol sa nangyari ngayon, sasabihin ko ito ng totoo sa tiyuhin at tiya, ang kasunduan ng kasal sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Hanggang dito na. Gusto mo bang bawiin ang kasal? Mga Ginoo at Ginang. Si Ginang, Leo at Ginoong Shen, ay magkasintahan na may magandang katangian.
Sila ay may bunga ng kanilang pagmamahalan. Ako, si Xu Jinji, handang isakatuparan ang dalawa, at bawiin ang kasal kay Shen Yuncheng. Totoo bang handa kang isakatuparan kami ni Yuncheng? Isang baso ng alak. Nais ko ang inyong pangmatagalang kaligayahan. Xu Jinji, ano ang ibig mong sabihin? Gamitin ang paraan ng pag-alala sa mga patay. Nawa ang iyong pagbati sa dating kasintahan. Ang galing mo naman. Sinasaway ka ni Yuncheng. Xu Jinji, hindi ka ba nagsisisi? Ginoong Liu, hindi ako interesado sa pag-recycle ng basura. Walang pakialam sa akin. Wala akong interes sa pag-recycle ng basura. Hindi ako interesado. Xu Jinji. Ang anak ng mayamang Shen ay nagkaroon ng labas na anak, at na broken engagement sa harap ng lahat. Ito ang headline ng balita. Anong tingin mo dito? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagbagsak ng stock ng Shen. Nasa maayos pa ba ang pwesto mo bilang tagapagmana? Kaya mo bang panindigan ito? Kung iniisip mong umatras sa kasal, nananaginip ka lang. Yuncheng, ipinagpapalit ka na niya. Gusto mo bang magpakasal pa rin sa kanya? Ano ang gagawin ko? Tumahimik ka, kung hindi dahil sa iyo. Hindi sana umabot sa ganito. Yuncheng, dahil sobrang mahal kita. Ayaw kong ang ating anak ay maging labas na anak mula sa kanyang pagsilang. Ako si Shen Yuncheng. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng maraming anak, ngunit hindi ito ang tamang panahon. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Ang batang ito ang tanging baraha ko para makapag-asawa sa mayayamang pamilya. Huwag na huwag itong magkakamali. Saan ka man pupunta, ihahatid kita. Shen Yan. Tapos na ang ating kasunduan. Shen Yan. Tapos na ang ating kasunduan. Kalakalan. Ganito mo ba itinuturing ang relasyon natin? Tutulungan mo akong makakuha ng ebidensya para sa annulment. Tutulungan kita na sirain ang reputasyon ni Shen Yuncheng. Maaari niyang mawala ang posisyon bilang tagapagmana. Maaari mo ring mabawi ang Shen Corporation. Xu Jinji. Gusto mo bang agad na putulin ang relasyon natin? Ano ako sa paningin mo? Isang lalaking nakakapit ng mahigpit. Bakit hindi ka pa bumibitaw? Bumaba ka. Sinabi kong bumaba ka. Bumaba ka. Kailan ka naging ganito ka masunurin? Ikaw ang nagsabi. Hindi ka naman masamang tao. Sige, tanggap ko na. Shen Yan, wala akong gusto sa'yo. Xu Jinji, sinasabi mong ayaw mo. Ayaw mo na. Kailan ka natutong magsalita ng ganyan? Ang tigas naman. Turuan mo ako. Xu Jinji. Sobrang sama na ako. Bakit hindi ko maipakita? Shen Yan. Shen Yan, buksan mo ito. Shen Yan, Shen Yan. Mag-concentrate ka, hindi niya nakikita. Mag-focus ka. Hindi niya nakikita. Shen Yan. Shen Yan, lumabas ka na. Shen Yan, Shen Yan, Shen Yan, bumaba ka na. Ikaw ang may kinalaman sa akin.
Hindi ka ba natatakot na hindi maibalik si Shen? Hindi. Kaya, ikaw ba, gusto mong magkaroon tayo ng mas legal na relasyon? Sabi na ni Shen yan, ang relasyon natin ay basta, hindi isang transaksyon. Ito ay kusang loob ko. Ang relasyon natin, palaging nasa iyo ang kapangyarihan. Gusto mo bang manatili ako sa tabi mo? Paano kung ayaw ko? Sabihin mo, kung ibababa ko ang bintana ngayon, ano ang mangyayari? Shen, buksan mo ang pinto, walang hiya ka. Dito, papaluan din kita. Kailan ka ba titigil sa galit mo? Saka kita dadalhin. Gusto ko nang umuwi ngayon. Sige, susunod ako. Gusto mo bang samahan kita? Maaari kong ayusin ito mag-isa. Hello, anong nangyari? Kuya, nahanap ko na ang impormasyon tungkol kay Shu Jinji. Pupunta na ako agad. Tagapagmana ng Shen, si Shen Yuncheng, nabunyag na may anak siya sa labas. Agad na nag-withdraw ang kanyang kasintahan. Ayon sa ulat, ang hakbang na ito ay nagdulot ng pagbagsak ng imahe ng Shen Group at malaking pagbagsak ng presyo ng stock. Huminto ka. Sino ang nag-utos sa iyo na magdesisyon na bawiin ang kasal? Nanay, ikaw ang nagsabi na basta't si Shen Yuncheng ay may anak sa labas. Nanay, pinapantat kita sa pamilya Sheng para makilala mo si Shen Yuncheng at makabuo ng relasyon, hindi para mag-withdraw ng kasal. Si Shen Yuncheng ang unang nagloko. Nagawa pa niyang magkaanak sa iba. Hindi ba dapat niyang bawiin ang kasal na ito? Isang anak na hindi pa isinisilang. Nagawa na ang kailangan. Pero ikaw pa rin ang nagpasiklab sa kasiyahan, sa isang pagtitipon. Shu Jinji, ang lakas ng loob mo na. Hindi na makinig sa nanay mo, di ba? Nanay, wala nang silbi ang sinasabi mo ngayon. Nakansela na ang kasunduan sa kasal. Hindi na kami ni Shen Yuncheng. Ikaw, gusto mo bang ipahamak ako? Nanay, isipin mo na lang na humihingi ako ng tulong. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko, okay ba? Dati, napakabait at masunurin mo. Sabi, sino? Nanay, wala ako. Meron. Nanay. Nandito ka lang sa akin. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Kailan ka natutong sumunod ng maayos? Kailan ka lalabas muli? Mama. Ang ate mo ay isang genyo sa piano. Kaya mo rin yan. Tama ba, Mama? Ayaw ko ng piano. Tumahimik ka. Alam kong gusto mo talaga ang piano. Ngayon, magpakabait ka at mag-practice dito. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi ka tapos mag-practice, nanay. Malaki ang pagbagsak ng presyo ng kumpanya. Tingnan mo, gawa mo ito. Papa, aksidente lang ito. Hindi ko rin inasahan na iyon. Si Shu Jinji, ang masunurin na anak, naghahasik siya ng gulo sa kasal sa harap ng lahat. Kailangan mong pumunta agad sa tahanan ng Shu at humingi ng tawad. Humingi ng tawad kay Shu Jinji. At pagkatapos, magdaos ng press conference. Sabihin na ang pag-actress sa kasal ay dahil sa inyong mag-asawa. Ang mga salitang nasabi sa gitna ng pagtatalo ay hindi dapat seryosohin, tatay. Sige. Naiintindihan ko na. Kuya, narito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ginang. Shu, bakit bigla mo naisipan? Hayaan mong imbestigahan si Ginang. Shu, sigurado ka bang lahat ng impormasyon niya nasa dito na?
Tama, si Ginang. Shu nga, kasing galing ng mga sabi-sabi. Mula bata, mahusay sa lahat, masunurin at mabait, talagang karapat-dapat na pinakamahalagang babae ng mayayamang pamilya. Sino ang isa pang anak na babae ni HSU? Ang isa pang anak na babae ni HSU, pinangalan ng HSU Yiwan, kapatid na kambal ni HSU Chinchi, ang kanyang kapatid na babae, kambal. Oo, ayon sa aking pagsisiyasat, 8 taon na ang nakalipas. Tahimik na nagdaos ng isang libing ang pamilya Shu. Sinasabing dahil ito kay Shu Yiwan, na namatay sa isang aksidente, at si Ginang, Shu, ay hindi agad nakatanggap, kaya nagkaroon siya ng problema sa isip. Ngunit ang kakaiba ay, hindi ko natagpuan ang impormasyon tungkol sa aksidente noon. Jinji. Shu Jinji. Nanay, nakalimutan mo ba, na mayroon kang 2 anak na babae? Magpatuloy sa paghahanap, gusto ko si Shu Yiwan. Mas detalyadong impormasyon at mga larawan. May isa pang bagay ang kapatid. Nadiskubre ko nang hindi inaasahan. Ang record ng pagpapatingin ni Miss Shu. Para may malubhang depresyon siya. Matagal na siyang umiinom ng gamot. Parang may tendensya siyang magpakamatay. Depresyon. Lumaki siya sa ganitong nakababahalang kapaligiran. Hindi siya nababaliw, siya ay matatag. Kuya, saan ka pupunta sa ganitong oras? Hahanapin ko siya. Bakit hindi ka nakikinig? Bakit mo kailangang bawiin ang kasal? Dito ka lang at mag-isip-isip ka. Kailan ka matututo na sumunod? Kailan ka makakalabas? Shen Yunche, bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para humingi ng tawad sa aking fiancé. Humihingi ako ng tawad. Nag-break na kami. Nag-break. Sino ang nagsabi? Hindi ko ito kinikilala. Ang kasunduan ay napagkasunduan ng 2 pamilya. Para maalis ang kasunduan, kailangan ng pahintulot ng 2 pamilya, lalo na. Ayaw din ng tiyahin na umatras ka sa kasal, di ba? Ayaw mo bang umatras sa kasal? O napipilitan ka? Nandito ka para humingi ng tawad at magmakaawa, ha? Tumahimik ka. Bumagsak ang presyo ng mga saham ng Shen. Hindi na makapagpigil ang board of directors, di ba? Ang posisyon mo bilang tagapagmana, mukhang delikado na rin, no? Dahil alam mo na. Kaya makipagtulungan ka sa akin. Dumalo sa press conference sa 3 araw. Tanggapin ang tungkol sa pag-urong sa kasal. Ito ay isang impulsive na salita mo. Paano kung sabihin kong hindi? Akala mo ba sa paggamit kay Sherian, makakahanap ka ng ebidensya ng aking pagtataksil, at makakapaghiwalay ka ng walang pag-aalinlangan? Maaari mo bang gawin iyon? Shujin, masyado kang naiinip. Anong ibig mong sabihin? Isa ka lang na pinalaki ng mayayamang pamilya, isang manikang may tali lamang. May lakas ka bang labanan ng iyong ina? Hindi ka ba natatakot na magkasakit siya? Kababaan. Kung gusto mong tamasahin ang yaman ng pamilya, ang mga ganitong kalagayan, syempre, kailangang may kapalit na personalidad, para sa malayang pag-aasawa. Ikaw, ako, pareho lang tayo. Hindi natin makokontrol ang ating sariling buhay. Hindi ako katulad mo. Talagang hindi nga. Yung itsura mo ngayon na parang gusto mong kumagit, mas nakakatuwa kumpara sa dati mong pagiging mabait, mas kaaya-aya na. Aminin mo na, Shu Jinji, ako ang pinakaangkop para sa'yo. Tiya, Yunche. Jinji, napag-usapan niyo na ba? Tiya, pinatawad na ako ni Jinji. Pumayag siyang samahan ako sa press conference sa 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pupuntahan ko siya. Ako, ay naku. Alam ko na, si Jinji natin ang pinakamaayos at pinakamasunurin. Hindi na maaga. Tiya, hindi ko na kayo istorbohin. Uuna na ako. Sige. Nanay. Aalis ako para sunduin siya. Sige. Shen Yunche. Shen Yunche. Bakit siya nandito? Shu Jinji. Mas mabuti pang sumunod ka. Dahil ang sakit ng ina mo, ay hindi na kayang tiisin ang kahit kaunting stress.
Wala ka bang kahit kaunting pag-aalala kay Liu Baisu, at sa anak niya sa sinapupunan? Ano ba si Liu Baisu? Ikaw lang ang karapat-dapat maging. Kami ang may bahay ng pamilya Shen. Talagang malamig ang puso mo. Babalikan kita sa loob ng 3 araw. 잘 지내란 말이 슬퍼서 벌써 눈물이 그런 Nandito si Shen Yuncheng para sa iyo. Hindi ka niya nasaktan, di ba? Inutusan niya ako na sa loob ng 3 araw. Dumalo sa press conference, upang linawin ang tungkol sa pag-actress ng kasal. Mukhang may malubhang depresyon siya. Matagal nang umiinom ng gamot, parang may mga pagnanasa sa pagpapakamatay. Sumama ka sa akin. Shen Yan, bakit mo ako dinala rito? Xu Jinji. Bawat isa ay may isang madilim na sandali. Lagi may isang tao na magdadala sa'yo mula sa kailaliman. Kung walang taong iyon, ikaw ang magiging taong iyon. Anong gusto mong sabihin? Alam ko. Nandito ka sa madilim na daan. Matagal na, matagal na. Napagod at sugatan. Ubos ang lakas. Pero ayos lang. Kailangan mo lang magpatuloy. Xu Jinji, huwag kang matakot. Kailangan mo lang lumakad ng kaunti pa. Sa huli, mababasag mo ang kandado, yung mga sugat. Sa kalaunan ay magiging liwanag. Na magbibigay liwanag sa iyong daraanan. 널 향한 내 맘은 I love you 행님 오늘부터 내 맘에 스며들죠 그대는 봄눈이 내서 하늘이 내려준 홀로서 세상 속에 그댈 지켜줄게요 어느 날 문득 손낙인처럼 내린 그대 지나 오늘 Ikaw. 내겐 소중한 사람 Xu Jinji, 徐景之， nandito lang ako. Maaari mo akong gamitin anumang oras. 흰노래 어느새 날 깨우고 그댈 생각해 살펴요 이제는 내게로 Kung maaari, pakisuyo, ibalik mo agad ang Shen. Huwag mag-alala. Hindi kita paghihintayin ng matagal. 잡아줄게요 Ate, napakababa ng tsansa na makatagpo ng himala. Xu Jinji, lahat ng tao ay may isang madilim na sandali. Laging may isang tao na maghahatak sa iyo mula sa kailaliman. Kung wala ang taong iyon, ikaw ang maging taong iyon. Walang pakialam. Ililigtas ko ang sarili ko ng libo-libong beses. Ninang, Leo, gusto ng posisyon ng may bahay ng pamilya Shen. Gawin mo ang sinabi ko. Bakit ako makikinig sa iyo? Wala kang ibang pagpipilian. Kung ayaw mong itapon ka ni Shen Yuncheng, na parang basura, makinig ka sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Gusto kong nandyan ka sa araw ng press conference. Bilisan ang plano para sa pagbili ng Shen. Kumpletuhin ang gawain sa loob ng 3 araw. Yung lalaki na si Shen Yuncheng, naiimbitahan pa niya ang tiyahin, na dumalo sa press conference. Siya ay nakatingin, na ang sakit ng tiyahin ay hindi dapat ma-stress, para sadyang takutin ka. Alam ko, hindi siya magkakaroon nito. Sa ina, hindi ako makakilos ng kusa, ngunit hindi rin ako sisuko ng basta-basta.
Tungkol kay Liu Beizu, nakahanda na ba lahat? Huwag kang mag-alala, nakahanda na lahat. Tara na, pupunta tayo sa kasiyahan. Bakit ang tagal pa? Dumarating na, dumarating na. Maaari po bang malaman, Ginoo Shen, tungkol sa iyong pribadong buhay na hindi matino, may anak sa labas, nabawi ang kasal. Dahil dito, bumagsak ang halaga ng stock ng Shen. Totoo ba ang balitang ito? Lahat ng ito ay chismis. Maganda ang relasyon namin ng aking fiancé, si Ginang, Shu Jinji. At saka, malapit na tayong ikasal. Ha, totoo ba yan? Pwede bang itanong, Ginang, Shu, tungkol sa balita na si Jishen ay may kabit at anak sa labas? Totoo ba ito? Isipin mo ang iyong ina. Nakatitig siya roon. Ayaw mo rin na siya ay ma-stress at magkasakit, di ba? Mga kaibigan, tungkol sa bagay na ito, kagaya ninyo, ako'y nagtataka. Gusto ko ring marinig ang paliwanag ni Ginoong Shen Yuncheng. Anong ginagawa mo? Ginoong Shen, paano mo ipapaliwanag ang bagay na ito, tungkol sa anak sa labas? At sa pag-akyat ng pader, ito ay walang katotohanan. Huwag kayong basta-basta maniwala sa mga chismis. Panoorin ninyo. Tingnan ninyo, ang sikat na aktres na si Liu Baisu ay nagla-livestream. Tama. Ang bata sa tiyan ko ay kay Shen Yuncheng. Nangako siyang pakakasalan ako. Ha? Ipaliwanag mo kung ano ang nangyari kay Shenzong. Nakatanggap si Liu Beizu ng pag-amin. Ibig sabihin, si Shenzong ay nagsisinungaling. Imposible, hindi ito posible. Nagsisinungaling siya, alam ko. Hindi niya aaminin ang tungkol sa akin at sa bata. Sa puntong ito, wala nang kahulugan ang buhay ko. Dadalahin ko ang bata at magpapakamatay. Shen Yuncheng, gusto mo ba siyang patayin? Dalawa ang nakatakdang mamatay dito. Oo nga. Malaking balita. Si Shen ay tumangging akuin ang responsibilidad. At ngayon, gusto pang pilitin siyang mamatay. Si Liang Baisu, ang sikat na artista. Wala akong. Tumahimik ka, anong kalokohan ang sinasabi niyo? Si Liu Baisu ay isang artista, at nagmamayari pa ng pag-asa sa anak ko. Ginoong Madam Shen, parang hindi mo pinapahalagahan si Liu Baisu. Kaya nga pinilit mong tumalon si Liu Baisu sa building. Ganun lang. Oo. Kung gusto niyang mamatay, hayaan natin. Wala naman tayong pakialam. Tiya, si Miss Liu ay buntis, ng anak ni Yuncheng. Sino ang nakakaalam na, anak ng sino mang lalaki ang kanyang dinadala? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka nakasandal kay Yuncheng. Sa halip ay pinagtatanggol mo yung babae. Ma, huwag ka nang magsalita. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Shen Yuncheng, gustong-gusto kitang pagkatiwalaan. Pero nandito ang katotohanan. Kung hindi, harapin mo si Ginang, Liu, Shu Jinji. Shen Yuncheng. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong desisyon. Ikaw, babae, nag-daring kang saktan ako. Tigil na. Shen Yan, ikaw na naman. Oh. Kaya pala kayong dalawa, matagal nang magkasama, may oras ka pang mag-alala tungkol dito. Shen Yuncheng, wala ka ng anuman. Anong ibig mong sabihin? Na-acquire na ang Shen Corporation. Hindi ito posibleng mangyari. Akala mo ba kami si Shen ay gaano kadali? Madali lang ba kaming mabili? Totoo, hindi ito madali, para hindi masira ang pundasyon ng Shen. Ginugol namin ng isang buwan, bago kami nagtagumpay sa pagbili. Nagsasalita ka pa nga ng hindi nag-iisip. Kami, ang pamilya Shen, ay nakakuha ng suporta mula sa pondo ng JS. Sabi mong bilhin na natin.
Hindi ako naniniwala. Siyempre, hindi pwede sa iba. Pero nasa harap mo ngayon, ang aming batang pangulo ng JS. Shen Yan. Si Shen Yan, siya nga si Shen Yan. Ang galing niya. Mahal na Ginoo. Hindi nakakapagtaka na siya. Alam ang lahat tungkol sa pamilya She. Hindi ito posible. Sinasabi mo na ang cute na ito ay ang mahal na Ginoo ng JS. Hindi ako naniniwala. Shen Yunen, yung pakiramdam ng nagpasok ng wolf sa bahay, hindi ba nakakainis? Anak na sira ang ulo. Ikaw na anak na sira ang ulo. Noong una, ang nanay ko, hindi nag-atubiling putulin ang ugnayan sa pamilya. Magpapakasal din ako sa'yo, pero nakipagtulungan ka na sa babaeng ito. Maaga pa lang, nagkakasundo na kayo. Hindi lang ninakaw ang kumpanya, gusto pa siyang saktan. Ang nanay mo, malinaw na nagpakamatay sa pagtalon sa bintana. Siya mismo ang nagtiis nun. Wala kaming kinalaman dyan. Talaga ba? Pero ang sakit ng nanay ko, ay matagal nang gumaling. Ngunit pinagsamantalahan mo siya sa itaas ng gusali. Dahil sa iyo, nagkaroon siya ng mental breakdown. Nagtangkang magpakamatay. Hindi ako. Tawagin ang tao, dalhin si Ginang. Shen sa istasyon ng pulis. Sabi na lang na siya ay may kaugnayan sa kasong pang-araw noong 14 na taon na ang nakalipas. Inaasahan na may kasalanang pagpatay. Mag-imbestiga silang mabuti. Shen Yan, ikaw ay nagsasalita. Hindi ako. Pakiligtas mo ako. Dala na siya. Nanay. Anak na suwain. Dapat sana'y pinatay ka na lang sa ibang bansa noon. Simula pa lang ito ni Shen Yunen. Gusto kong araw-araw kang nakaluhod sa puntod ng nanay ko. Magpasalamat ka ng buong puso. Ikaw. Ama. Tara na. Sige. Jinji, ito, Tia, pagod na po kayo, di ba? Sasamahan ko po kayong bumalik para magpahinga. Tara na. Huwag ka nang uminom. Masaya ako ngayon. Kaya gusto kong uminom. Dahil nalutas ko si Shen Yuncheng. Dahil sa maikling panahon, nakuha ko ang kontrol sa aking buhay. Sabi mo, maganda ba ang ginawa ko ngayon? Ang galing. Magaling ang pagkakatuto mo. Natuto ako sa'yo. Sunggaban ang kahinaan. Tama ang tama. Kaya ang galing ko magturo, may gantimpala ba? Gantimpala. Shen Yan. Nagkakilala ba tayo dati? Naalala mo na? Kung hindi, bakit ka ganyan kabait sa akin? Dahil mahal kita. Pag-ibig. Anong mahal mo sa akin? Mahal mo ako dahil sa aking kabataan at kagandahan. Hindi ka pa rin sumusunod at matulungin. Wala rin. Ang pagmamahal mong walang inhibition. Ang pagmamahal mong malaya. Ang pagmamahal mong puno ng sugat, matatag. Ang pagmamahal sa orihinal mong anyo. Hindi yung pino at inayos pagkatapos. Mahal ang iyong pagkatao. Hindi ang aking nais. Nuncheng, ano ang balak mo? Ikaw na babae. Ano ang ibinigay sa iyo ni Shu Jiji? Magpapanggap kang tanga, Yuncheng. Lahat ito para sa ating mga anak. Sige na. Dalhin mo siya sa ospital. Pagmasdan mo siya habang pinapalo ang anak. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kabilang siya sa'yo. Anak mo rin siya. Mabilis. Oo, Yuncheng.
Shen Yan. Shu Jingjing. 徐锦之， Pinabayaan ninyo akong mawalan ng lahat. Hindi ko kayo palalagpasin. Gising na, kumain tayo ng agahan. Marunong ka palang magluto. Noong ako'y 10 taon, kakatapos lang mamatay ng nanay ko, pinalitan ako ni Shen Yuanen ng pangalan, at dinala sa ibang bansa. Noong panahong iyon, hindi ako marunong ng wika, at wala akong kahit isang sentimo. Natuto kang magluto mag-isa. Sa 10 taong gulang na si Shen Yan, ang hirap mo. Salamat sa pagpapalaki mo ng ligtas. Ito ay para sa yakap kay Shen Yan na 24 na taong gulang. Sa lahat ng pinagsamahan natin, hirap ka na. Salamat sa hindi mo kailanman pagsuko. Salamat din sa Diyos na nakilala kita. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo, HMM. Salamat sa iyo, na naging dahilan, para magpatuloy si Shen Yan. Salamat sa Diyos na muli kitang nakilala. Jinji, bumalik ka na. Galit na galit ang tita. Hindi ko na kaya. Sige, babalik ako agad. Sasama ako sa'yo. Talaga bang ayaw mo ng kasama? Baka magalit ang tita sa'yo. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Oh, tama. Ito para sa iyo. Ito ang impormasyon tungkol sa Qingshan Sanatorium. Nandito ang pinakamagandang kapaligiran, at ang pinakaprofesional na psychiatrist. Malaki ang maitutulong nito sa kalagayan ng tiyahin. Kapag nakapagdesisyon ka na, ipaalam mo sa akin. Titingnan ko. Medyo ordinary ito. Anong sa tingin mo dito, HMM? Maganda ito. Bumalik na si Jinjizi. Tingnan mo ang mga larawan na ito. Mama, ang mga larawan na ito ay... Ito ang lahat ng mga pinili ng nanay para sa'yo. Mga ikalawang henerasyon ng mga mayayamang pamilya. Tingnan mo kung may gusto ka. Nanay, anong ginagawa mo? Gusto ng nanay na pumili ka dito, ng isang magiging fiancé. Nanay, kakabreak ko lang kay Shen Yuncheng. Tapos ikaw ay... Si Shen Yuncheng sa press conference, ay nagkaroon ng illegitimate child, at ang kanyang ina ay sinasabing may kinalaman sa pagpatay. Makipag-ugnayan sa ganitong tao, talagang ikinahiya kami, ng pamilyang mayaman, nanay. Yung tiyahin na iyon ay maaaring dahil sa, hindi ka umuwi kagabi. Medyo nagalit ako. Kailangan mong makipag-usap ng maayos sa kanya. Hindi dapat ma-stress ang sakit niya. Makinig ka sa tiyahin. Bigla kong naisip, may kailangan pa akong gawin. Uunahan ko na. Sige. Jinji, ano sa tingin mo sa batang ginoo ng Zhang? Medyo mas mababa ang estado ng pamilya niya kumpara sa Shen. At mayroon pang batang ginoo ng Li. Dahil pinahiya ka ni Shen Yuncheng, kaya nagsimula kang maghanap ng ibang lalaki, di ba? Anong klaseng asal ito? Huwag mong isipin na hindi ko alam, na hindi ka umuwi kagabi. Kasi kasama mo si Shen Yan. Oo nga. Kasama ko siya. At ano ngayon? Hindi ako sang-ayon sa tungkol sa press conference. Ito ay espesyal na dinisenyo mo at siya upang makaalis kay Shen Yuncheng. Mama, nagkakamali ka. Si Liu Beizu ang pinapanta ko sa live stream. Walang kinalaman si Shen Yan. Natatakot ka na baka lumaban ako para sa kanya, at makaalis sa iyong kontrol, tama ba, Shu Jinji? Binuhos ko ang lahat ng puso ko sa iyo. Maraming pagsisikap. Napalaki kitang napakahusay at perpekto. Gusto mo bang ipaglaban si Shen Yan, yung walang pakundangang, hindi marunong sumunod sa mga patakaran? Mali ka. Hindi ako nagre-rebelde para kay Shen Yan, para sa sarili ko. Mula ngayon, hindi na ako makikinig sa iyo. Magsasalamin ng ibang tao. Buhay ako para sa sarili ko. Bakit hindi mo pinapakinggan ang nanay mo? Bakit? Jinji, mabait ka nung bata ka pa.
Laging nakikinig sa nanay, di ba? Kung hindi ka nakikinig sa nanay, magagalit ang nanay, alam mo ba? Nanay, sa loob ng maraming taon, dapat ay nagising ka na. Kung sakali, kung hindi mo gusto, ang lalaki sa larawan, maaari pa kitang hanapan muli. Basta sumunod ka lang. Ayokong makasama ang mga tao ito. Jinji. Ayaw mong makinig. Anong silbi pa ng buhay ko? Kung ganito lang din. Nanay, magising ka na. Tumingin ka sa akin. Hindi ako si Shu Jinji. Ako si Shu Yiwan. Ikaw si Shu Jinji. Ikaw si Jinji. Ikaw ang Jinji ng nanay. Ikaw ang anak ni mama. Ikaw ang anak ni mama. Si Jin. Si Shu Jin. Matagal nang patay. Tumahimik ka. Napakamasama mo. Nangangahas kang sampay ng sarili mong kapatid. Mama, mag-isip ka ng mabuti. Jinji, masakit ba? Pasensya na, Mama, hindi ko sinasadya. Sobrang galit lang si Mama. Pasensya na. Hindi masakit. Hindi masakit. Jinji, ikaw ang pinakamahusay at pinakamasunurin na anak na babae. Jinji, ikaw ang pride ng nanay. Jinji, pinakanasusunod ka sa nanay, di ba? Hindi si Shu Jinji. Hindi ako. Walang Jinji. Hindi makakapagpatuloy ang nanay. Si Jinji ang pinakamakikinig, di ba? Si Shu Jinji ay makikinig. Si Shu Yiwan hindi. Walang si Shu Yiwan. Tanging si Shu Jinji lang. Tandaan mo ito. Tanging si Shu Jinji lang. Walang si Shu Yiwan. Ha ha ha. Walang si Shu Yiwan. Walang si Shu Yiwan. Si Shu Jinji lang ang meron. Walang si Shu Yiwan. Wala. Hindi talaga buntis ang pasyente. Anong uri ng abortion ang gagawin? Walang buntis ang pasyente. Bakit kailangan ng abortion surgery? Walang buntis. Imposible. Sa huling pagsusuri, sabi niyo buntis siya. Oh. Doon sa psychiatric department, pumila ka na sa linya. Hindi ito posible. Salamat. 谢谢啊。 Shu Jinji. 徐锦诗， Sino naman ang isa? 那个是谁？ Ayon sa sinabi mo, 据你所 ang pasyente ay nagpapakita ng mga senyales ng pagpapakamatay. Ipinapakita nito na ang gamot ay hindi na niya makontrol ang kanyang kondisyon. Kailangan niyang tumanggap ng mas profesional na therapy sa isip. Kuya, nahanap ko na ang mga larawan at impormasyon ni Shu Yiwan. Kuya, tingnan mo. Sa kaliwang larawan, si Shu Yiwan. Pagdating sa dalagang si Shu Yiwan, ang kanyang mapagmalaki at masiglang anyo, talagang kahawig, ng unang beses, na nakita namin si Shu Jinji. Sabi mo nga, ang nasa kaliwa ay si Shu Yiwan. Oo nga. 是啊， Ako. Siya si Shu Yiwan. 是许一欢， Ano? 什么？ Siya si Shu Yiwan. 是许一欢， Hindi si Shu Jinji. 不是许锦诗， Si Shu Yiwan. 是许一欢。 Paano pwedeng mangyari 这 to? 怎么可能？ Umalis. Punta tayo sa bahay ni HSU. Punta tayo sa bahay ni HSU. Hindi si Shu Jinji, si Shu Yiwan. 锦诗不是 Siya si Shu Yiwan. 是许一欢， Anong ibig sabihin nito? 什么意思啊？
Miss Leo, samahan niyo kami. Galit na galit si Shen Xiao tungkol sa pagdadalang tao mo na sinungaling ka sa kanya. Tiyak na galit siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya, parang larawan ni Shu Yiwan. 这学分的教育， Ano ang balak mong gawin dito? Sabi ng ginang, wala nang silbi ito. Pinasunog niya ako. Pasunugin. 烧掉。 Shen Xiao, 沈儿， anong pakialam mo sa bahay namin? Huli. Noong ginagawa ni Madam Shu ang mga bagay na ito, naisip niya ba ang nararamdaman niya? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pinipilit mo siyang maging si Shu 坏 Jinji. 学习是 Para siyang kopya na pinalaki sa perpektong edukasyon. Inalis mo ang kanyang tinik. 拔掉， Gamit ang sariling pananakit para pigilin siyang makawala. Pinipilit siyang sumunod gamit ang luha. Pinipilit mo siyang sumunod sa mga sigaw ng kanyang pagdaramdam. 还去换， Nang ginagawa mo ang mga ito, naisip mo ba na siya rin ay nasasaktan? 爱回后 Buti na lang ay wala kang nangyari. Si Shu Yiwan. 去换。 Ikaw. Anong tawag mo sa akin? Ikaw si Shu Yiwan. 你是徐 Hindi 一 si Shu Jinji. 不是徐景之。 Paano mo nalaman? 你怎么知道？ Ito. 这个 Si Shu Yiwan ay malaya at walang kapantay. Mahilig sa pakikipagsapalaran. Pinakamainit ang piano. Tama ba? Ito ang aking ina na pangkaligtasan. Para sa iyo. 送给你。 Lumaki na ako. Ako na ang magpoprotekta sa iyo. Ikaw ang batang lalaki na nagbigay sa akin ng pulse Aries na ito. 手链的小男孩， Ako iyon. 是我， Sobrang nagsisisi ako. Nagsisisi. Nagsisisi ako na hindi kita natagpuan ng mas maaga. Kaya, nang unang makita mo ako, 你在第一次 nakilala mo na ako. 就认识我。 Oo. Hindi nakakapagtaka na parang handang-handa ka sa kahit anong oras. Lahat sila ay parang nangaakit sa akin. Pasensya na. Ako ang hindi nakaprotekta sa iyo. 不好， Hindi ito kasalanan mo. 这不是 Wala kang dapat ipagpaumanhin. Shu Yiwan, kailangan mong magpatuloy. Huwag maging bilanggo ng nakaraan. Ito ay isang aral lamang. Hindi ito habang buhay na pagkakabilanggo. Huwag mong hayaang makulong ka nito. Shen Yan, 谁？ palagi akong nagtataka. 一直都很好奇。 Tayo'y mga taong iniwan ng mga magulang. 好奇的人 Bakit kaya mong maging ganito kakasaya? Dahil, hindi ko kailanman pinapansin ang mga taong nanakit sa akin. Huwag nang umasa pa. 我忘期待。 Wala nang pag-asa. 不再有期待。 Shu Yiwan, kailangan mong malaman. Lahat ng nananakit sa iyo ay sinasadya. Habang sinasaktan ka niya, may pinapahalagahan na siyang mga bagay. Patuloy niyang ikinumpara. At sa huli, pipiliin niyang saktan ka. Dahil sa pananakit sa iyo, makakakuha siya ng pinakamalaking benepisyo. Tama ka. 你说的对， 10 taong gulang na si Shu Yiwan. Salamat sa iyo. Sobrang hirap. Salamat sa iyong tapang na magpatuloy. 坚持下来的勇气， Ito ay yakap para sa 24 na taong gulang na si Shu Yiwan. Salamat at hindi ka sumuko. 谢谢你没有失 Salamat at sa wakas ay nahanap mo ang iyong sarili. 自己。 Ang 16 na taong gulang na Shu Yiwan ay napakatapang. 你能忘？ Ganon din ang 24 na taong gulang na Shu Yiwan.
Ang usaping sinadyang pagpatay ng ginang ay may matibay na ebidensya. Mukhang mahirap itong baliktarin. 那你逆转。 Kinuha ni Shen Yan ang Shen Corporation. Dahil sa'yo, nakulong ang aking ina. Hindi kita palalagpasin. 绝对不会放过他。 Shen Yan, 沈月， dahil pinabayaan mo akong mawalan ng lahat, gagawin ko ring maranasan mo ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ako ang babae ni Shen Yuncheng. Naglakas loob ka bang ganyan ng Kratos sa akin? Sabi ng doktor, hindi talaga buntis si Miss Liu. Liu Beizu. Naglakas loob kang lokohin ako. Yuncheng. Pakinggan mo ako. Wala akong ginawa. Siya ay doktor. Hindi niya alam kung paano nangyari. Nagkamali siya sa diagnosis. Hindi kita tinraidor. Talaga. Alam mo ba, kung sino ang nagloko sa akin, ano ang magiging kapalit? Ha? Yuncheng. Hindi kita niloloko. Si Shu Jinji ang nagsinungaling sa'yo. Siya ang nagsinungaling sa'yo. Sinasabi mong niloko niya ako. Anong sinungaling niya sa akin? Yuncheng. Ang perpektong asawa na pinili mo ng maingat. Hindi naman talaga isang piano prodigy. Si Shu Jinji. Siya si Shu Yiwan. 他是虚拟， Sinasabi mong si Shu Jinji. 虚景， Sa katunayan ay si Shu Yiwan. 是虚拟。 Nakita ko mismo. 我亲眼看到的。 Yuncheng, tingnan mo 院 ako. 长，你看到我吗？ Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Si Shu Jinji. Niloko ka niya. 他骗你啊！ Ha? Ano pa ang alam mo? Sabihin mo sa akin ng buo at malinaw. Sa ospital, nakita ko mismo na may nagbigay sa kanya ng litrato. Nang makita niya, sinabi niya na si Shu Jinji ay si Shu Yiwan at kinuha ang larawan at umalis. Totoo ito. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Kawili-wili. 有意思， Ang pamilya Shu ay mayroong napakalaking 今天 lihim. 造着这么大的阴谋。 Pumunta at imbitahan si Ginang Shu na dumaan. Oo, 这 ganito na lang, aalis na ako. Sige, uuwi na ako. Pinapanood kita umalis. 看着你走。 Jiang Chao, dalhin mo si Song Jinhye sa Blue Knight. Gusto kong malaman, noong panahon na yun, tungkol sa kanya, ano ang nangyari? Nasaan ang nanay ko? Hoy, miss, umalis na po ang ginang kaninang umaga. Hindi pa siya bumabalik. Bakit hindi ka pa naghanap? Opo, 我去找。是。 Jinji. O baka dapat kitang tawaging Liwan. Shen Yuncheng, nasaan ang nanay ko? Auntie, syempre nandito siya sa akin bilang bisita. Huwag kang mag-alala, basta't sumunod ka lang. Hindi ko siya gagambalain. 我对他做什么的？ Pupunta na ako ngayon. 我现在就过去。 Bakit niyo ako dinala dito? Hindi ako marunong mag-editing. Sasabihin ko sa inyo, Miss Song, hindi kailangang magkaroon ng ganitong malaking galit sa akin. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari sa mga nakaraang taon kay Shu Yiwan. Ikaw, alam na ng lahat. 我知道了。 HMM, bakit mo pa ako 那 tinatanong? 你还问我？ Ang aksidente ni Shu Jinjong ay may kinalaman kay Shu Yiwan. Kung hindi, bakit ganito siya pinapahirapan ng ginang 这 Shu? 么折磨他， Hindi ito aksidente. 不是车祸， Hindi aksidente sa sasakyan. Iyon 不 ay 是车祸，那是 Kuya Jinji. 金世杰。 Namatay siya sa pagpapakamatay. Pagpapakamatay. 自杀。 Si Madam Shu ay mahigpit kay 问着 Jinji. 金世杰很 Araw-araw siyang pinipilit mag-practice ng piano. Hindi pinapayagan siyang makipag-ugnayan sa kahit sino. Si Ate Jean ay nagpakamatay. Noong gabi na siya ay naging 日本首席那天晚上， punong mga awit ng Love Orchestra. Si Shu Jinji ay nagpakamatay. Ngunit si Ginang Shu ay inakusahan. Ang lahat ng pagkakamali kay Shu Yiwan na 16 na taong gulang.
Nasaan ang nanay ko? Ay, Ginoo, umiyay umalis na maaga. Hindi pa bumabalik ngayon. Kaya magmadali kang maghanap. Oo. 快去找。是。 Jinji. O kaya dapat kitang tawaging Yuwang. Nasaan ang nanay ni Shen Yuncheng? Siyempre, nandito ang tita ko bilang bisita. Huwag kang mag-alala, basta't sumunod ka lang. Hindi ko siya gagambalain. 我对他做什么呢？ Pupunta na ako ngayon. 我现在就过去。 Bakit niyo ako dinala dito? Wala akong alam. Wala akong maibabahagi sa inyo. Hindi mo kailangang magkaroon ng ganitong kalaking galit, si Ginang. So sa akin, gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari kay Shu Yiwan sa mga nakaraang taon. Alam mo. Alam na ng lahat. 知道了。 Oo. Bakit mo pa ako 那 tinatanong? 你还问我？ Tungkol sa aksidente ni Shu Jin. May kinalaman ito kay Shu Yiwan. Kung hindi, bakit? Bakit ganito ang pagtrato sa kanya ni Ginang? Shu. Hindi ito aksidente. 不是什么， Hindi ito aksidente. Ito 不 ay 是车祸，那是 kapatid na si Jinji. 情之前， Nagsimula siyang magpakamatay. Nagpakamatay siya. 自杀。 Masyadong mahigpit si Madam Shu kay Jinji. Palagi siyang pinipilit mag-practice ng piano. Hindi siya pinapayagang makipag-ugnayan sa kahit sino. Sa araw na naging, pinuno ng Love Music Orchestra si Jinji. Nag-suicide siya sa pamamagitan ng pagputol ng pulso. Nag-suicide si Shu Jinzang. Ngunit inakusahan ni Ginang. Shu ang lahat ng pagkakamali. Nauugisa. Shu Yiwan na 16 na taong gulang. 班头上， Araw-araw ay nag-insayo si Jinzang sa silid ng piano. Noong panahong iyon, matagal na kaming hindi nagkita ni Yiwan. 结婚就没有见到。 Si Yiwan ay labis na naguguilty. Hindi niya napansin na may problema ang ate. Dagdag pa, noon, si Ginang Shu ay na-stress at nagkaroon ng mental breakdown. Kaya hindi ito matanggap ni Ginang Shu. Ang katotohanan na siya ang pumatay kay Shu Jinji ay hindi niya kayang aminin bilang pagkukulang sa kanyang edukasyon. Kaya't lahat ng pagkakamali ay blame niya kay 知 Yiwan. 道了一环头， At pinipilit pa siya 还比 na mamuhay bilang Shu 这 Jinji. 个身份活着。 Oo. Si Yiwan ay kailangang lumabas ng bansa bawat taon para sa mga kompetisyon. O kaya naman sa panahon ng pagtatanghal, doon lamang siya makakapagpakatotoo. Ang mga litrato na nakita mo 那些照 ay kuha niya noong panahong iyon. Sa loob ng 8 taon, 这把 paano siya nakapagpatuloy? 坚持下来的。 Si Ginang Shu sa Ginang. Shu, tila masyadong malupit naman. 会面太过可亲了些。 Matagal nang nahihirapan si Yiwan. At sobrang nakakapagod din. Hindi madali ang nakayanan hanggang ngayon. Kailangan mong alagaan siya ng mabuti. Hindi ko napapayag ang may makasakit sa kanya. Kuya. Pumunta si Miss Shu sa bahay ni Shen. Si Shen Yuncheng ba? Umalis na. 走， Ngayon, 你现在 naging bahagi ka na ng buong mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Hindi ko napapayag ang magpakasal si Jinji sa iyo. Hahanapan ko siya ng mas mahusay na kasintahan. Ginang, Shu. 李夫人， Sa tingin ko, kailangan kong ipaalala sa iyo. Inalagaan mo si Shu Jin. 金星不 Hindi ba't para ipakasal siya sa isang mayamang pamilya upang makamit ang pinakamalaking benepisyo? 对他话， Hindi mo alintana kahit na siya ay namatay na. Hayaan si Shu Yiwan na ipagpatuloy ang kanyang buhay sa kanyang pagkatao. Anong sinasabi mo? Alam mo kung ako ay nagsasalita ng kalokohan o hindi. Sa wakas, si Shu Jinji. Ikaw ang nagdulot sa kanya ng kamatayan. Tama ba? Hindi. Hindi ako. Wala akong ginawa. 我没有。 Ikaw ang pumatay sa perpektong likha ni Shu Jinji. Kaya't nakagawa ka ng Shu Yiwan. 复制出了 Ngunit sa kasamaang palad, nabigo ka pa rin. Yung mabait mong anak na babae na ikinararangal mo. Hindi naman talaga nakikinig sa'yo. Tumahimik ka. Ikaw, tumahimik ka. Si Jin ay sobrang bait at masunurin. Ako ang pinakamasunurin na Jin. Oo. Ganyan nga. 就是这样。 Sabihin mo sa anak mong babae na makinig ng mabuti. At maging asawa ko, si Shen Yuncheng. Tama. Ang aking Jinji ay pinakamakinig. Nanay. Nanay. Shen Yuncheng, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Shu Yiwan. Hindi ako nagrereklamo. Ikaw ay isang magaspang na kopya. Gusto kong maging asawa mo, Shen Yuncheng.
Alam mong hindi ako si Shu Jinji. Bakit mo pa rin ginagawa ito? 为什么还要这么做？ Walo ka ng taon na nagkukunwari. 我怕你。 Magkunwari ka na lang habang buhay. Ano bang mahirap dito? Maging palamuti ng mayayamang pamilya. Hindi ba't ito ang pinakamagaling mong gawin? Narinig ko na ang iyong ina. Kapag nagkasakit, ay mahilig sa pananakit sa sarili. Sinasabi mo bang ang prutas na kutsilyo? Sapat na ba ang talas nito? Huwag. Hindi. Nanay. Huwag. Hindi. Nanay. Di na. Shu. Si Shu Jinji ay patay na. 进去已经 Pinatay mo siya. Nakatayo sa harap mo ay Shen Yunchen. 面前的是谁？ Tumahimik ka. Huwag kang magbula. 苗壮， Nanay. Sinasabi niya lang ang kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya, nanay. Patay na si Jin. Patay na si Jin. Oo, 对， ikaw ang pumatay sa kanya. 被你害死的。 Huwag. Hindi. Ako ang pumatay kay Jinji. Ako ang nakapatay sa kanya. Ako ang pumatay kay Jinji. Ako ang nakapatay sa kanya. Hindi. Pinanggako ko sa'yo. Pinanggako ko sa'yo. Pakiusap, huwag mo nang sabihin pa. Nangako ako sa'yo. 我男人，你为什么？ Ayos ka na ngayon. Bakit ka tumatakas? Bakit ka tumatakas? Sino ang pumayag na hawakan niya? 谁是你不可的？ Nanay. Nanay. Nandito si Jinji, niya, nanay. Ako si Jinji. Ikaw si Jinji ng ina mo. Ikaw ang pinakamabait at masunurang anak na babae ng ina. Hindi mamamatay si Jinji. 你不会死。 Hindi mamamatay si Jinji. Hindi mamamatay. Ayos na si inay. Shen yan. Ang galing mo talagang umarte. Kailangan ba yan? Kahit sino pa siya, si Shu Yiwan, o si Shu Jinji, siya pa rin ang magiging asawa ko. 都成是我的妻， Naghahanap ka ng gulo. 找死！ Naghahanap ng gulo. Si Shu Yiwan ay akin. Ang babaeng nasa puso ko. Hindi ko papayag ang may gumalaw sa kanya. Shen yan. Ikaw at ang matandang ina mo, parehong puno ng pagmamahal. Sayang, anong silbi pa nito? Para makuha mo ang Shen Corporation. May silbi pa ba iyon? Si Shu Jinli. Ay magiging akin lang ang babae ko. 是我的女儿。 Ginoo at ginang Shu. Handa ka bang hayaan na ang anak mong pinaghirapan mong palakihin ay mapakasal sa isang ordinaryong tao? Ako lang ang karapat dapat sa kanya. Tama ka ba? 配得上看你说对吗？ Oo. Ang aking Jinji ay napakamabait at masunurin. Kailangan niyang maging asawa ng isang mayamang pamilya. Hindi. Jinji. Maging masunurin ka. Lumapit ka sa akin. Hindi ako mag-aasawa sa iyo. 我绝不嫁给你。 Ginang, Shu. Si Jinji ay hindi na naman sumusunod. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Nagmamalakas loob na gamitin ang isang may sakit sa isip. Jinji, kailangan mong maging mabait. Kailangan mong sumunod. Kung hindi, mamamatay ang mommy. Mom, ikaw. May sakit ka. Dadaling kita sa ospital. Bakit hindi mo pinapakinggan ang mama mo? Bakit? Dahil hindi siya si Shu Jinji. Siya si Shu Yiwan. 那是徐一欢。 Siya yung hinahangad mong mamatay agad. Shu 我 Yiwan. 就去死的徐一欢。 Hindi siya si Ginang. Shu. Siya si Shu Yiwan. Siya si Shu Yiwan. Patay na si Shu 徐 Jinji. 欢，徐姐姐死了。 Ah, hindi. Jinji, magsalita ka naman. Hindi ka si Shu Yiwan. Ikaw ang Jinji ng mama. Tama ba? Patay na. Patay na si Shu Yiwan. Tama ba? Hindi siya si Shu Jinji. Hindi. 是徐景之。 Ako si Shu Jinji. Nanay.
Ako ang iyong Jinji. Ninanakaw ka niya. Hindi siya si Shu Jinji. 他是徐欢， Patay na si Shu Jinji. Hindi. Shu Yiwan. Hindi. Shu Yiwan. Bakit hindi ikaw ang namatay? Shu Yiwan. Bakit? Shu Yiwan. Bitawan mo. Bitawan mo siya. 放开他！ Shen Yan, kung hindi ko makuha, huwag mo rin asahang makuha mo. Shu Yiwan, mamatay ka na. 去死吧！去死！ Nanay. Nanay. Ayos ka lang ba? Jinji. Ako si Jinji's nanay. Ako si Jinji. Ako si Jinji. Hindi. Hindi ka si Jinji. Yiwan. Nay, patawad sa'yo. Naalala mo na. Pumunta tayo sa ospital. 许愿， Halika. Ito ang aking dalawang anak na babae. Ang nasa kaliwa ay si Shu Jinji. Siya ay isang batang henyo sa piano. Kasalukuyan siyang nasa ibang bansa, kasali sa isang paligsahan sa musika, HMM. Sino yung nasa kanan na yun? Siya ang aking bunso, si Shu Yiwan. Medyo pasaway at rebelde siya. Paborito ang kalayaan. Nasaan na siya ngayon? Marahil nasa Mount Swiss Snow. O marahil nasa Iceland para makita ang aurora. Palagi niyang sinasabi, gusto niyang makita ang mundong ito. 看见这个世界。 Alam niya pala lahat. 原来他都知道。 Huwag mag-alala. 放心， Narito ang pinakamagagaling na doktor at kapaligiran. Siguradong gagaling ang sakit ng tiyahin. 一定要好起来。 Yiwan. Magpatuloy ka. 放心。 Hanapin ang mga nawalang taon mo na 8 taon. 车子发。 Ate, tingnan mo. 姐姐，你看， Napakaganda ng sikat ng araw. 我很好， Ako rin. 我也 Maganda. 很好。 Dito na lang tayo bumaba. Hindi ka na magpaalam sa kanya. Ang batang Panginoon ng SA. Malaki ang mga galaw niya kamakailan. Hindi lang niya. Ipinadala sina Shen Yuncheng at ang kanyang stepmother sa kulungan. Pati na rin ang kanyang walang kwentang ama na itinaboy sa labas ng bahay. Araw-araw na nakaluhod sa harap ng libingan ng kanyang ina. Nagsisisi. Parang kaya niyang gawin iyon. Kamakailan lang. Narinig ko na pinapagawa niya kay Jiang Chao ang kasal ng lihim. Talaga bang hindi mo ito iisipin? Dahil bigla kong naintindihan. Ang kahulugan ng aking pag-iral sa mundong ito, hindi para maging anak ng sinuman, o maging asawa ng sinuman. Una, ako muna ang sarili ko. Gusto kong gawin ang mga bagay na mahalaga sa akin. Gusto kong makita ang mundong ito. Sige na. Magandang biyahe. 一路顺风。 Shu Yiwan, huwag kang titingin pabalik. Baka kapag tumingin ka pabalik, ayaw kong pakawalan ka. 为什么舍不得我？ Salamat, Shen Yan. 沈烟，谢谢你。
Ako si Shu Yiwan, siya yan ang pangalan ko. Hindi yan sa pagkapuot. Ito ay yan sa malalayong paglalakbay. Ang pangalan na ibinigay ng nanay ko. Sa susunod na magkikita tayo, dapat mong tandaan yan. Sige. Shu Yiwan, 菊花， huwag lumingon. Magpatuloy ka ng may tiwala. 放心大胆地 Kahit gaano ka kahirap ang lupa, gagawa ako ng bulaklak para sa 我再 iyo. 给你种出花来。 Ha? Hindi mo ba siya mahal? Paano mo siya kayang pakawalan? May mga ibon na hindi may kukulong. Bawat balahibo nila ay puno ng liwanag ng kalayaan. Hindi ko maari. At ayaw kong maging kanyang kandado. Kuya, sobrang paborito mo si Ginang. Shu, doon sa kabila, ang dami mong hindi pinapansin. Parang ang kaluluwa mo ay lilipad kasama si Ginang. Shu, hindi tumutubo ang puso ko sa gitna. Bakit ba ako magpapakita ng pabor sa kanya? Huwag nang magpasakal, kunin mo na. Oy, kanina hindi mo sinabing, hindi pwedeng mahuli siya. Ayaw kong maging kanyang tanikala, pero hindi ibig sabihin, ayok gustong maging daan niya. Nandito ako sa bawat destinasyon niya, naghihintay na lumapit siya sa akin. Kahit ang taas ng tingin mo, gusto mo pa rin habulin. Pag-ibig nga naman, karapat dapat kayong magka-oo. 你不谈， Hello, ang pangalan ko ay Shenyan. Yan ang pangalan ng taong naglalayag sa malayo. Matagal na tayong hindi nagkita. Hello, ako si Shu 你好 Yiwan.，我叫许一帆。 Hindi nakikita ang mabubuting tao. 每个人都有至暗时刻，总会有个人把你拉出深渊。如果没有那个人，你就做那个人。亲爱的女孩，愿我们都能打破桎梏，重塑自我，活成自己的王。